Sarah, ang sarap sa feeling na you have this innate talent that you can share to other people. Ang sarap din sa pakiramdam na they acknowledge your worth. 'Di ba? Yung feeling mo na, hala, ganun pala ako. Kasi minsan di natin nakikilala sarili natin. Totoo yun. Other people will see it in us. Sabi ko, Yun. ganyan ba ako? Talaga ba? Oo, totoo yun. Kaya yung word na kiddo, kaya yun yung lagi kong ginagamit. Parang yun din yung reminder sa akin na this is by kiddo for the kiddo. Mm. Kasi sila yung nagdala sa akin dito. Yung podcast ko, sis, alam mo ba, Mm. sa kanila idea yun. Kasi nung daw nasa klase nila ako, natatandaan nila yung mga kwento ko. Yung mga, if you are listening to Sarah's Bedtime Stories, hindi naman kasi sila bonggang kwento. Like, random stories sila. Pero hindi ko alam bakit yung mga estudyante ko, yun yung natatandaan nila. So, there must be something on those stories that they remember yung mga kwento. Like, kapag nakita kami, makakwento nila na, Miss, di ba, yung ganito, ganyan. Tapos, ay, nung hindi ko na sila na-meet, sila yung nagsabi sa akin na, Miss, bakit hindi ka mag-podcast? So, nung time na yun, naisip ko lang nun, ayoko nun eh. Kasi di ba parang public person ka pag nag-podcast ka, stories mo yun, buhay mo Mm. yun. So, ayoko na, stalker. I'm a private person. Ganun. Kasi nung naisip ko na, hindi naman kasi necessary na makikilala ka nila, kukontrol nila yung buhay mo just because Mm. you're sharing stories. Kasi meron pa ring part sa'yo na makakapili ka pa rin kung ano yung isi-share mo. Tapos Mm. naisip ko nun, sa bagay, sabi ko, wala rin naman akong ginagawa. Parang, why not share my stories na ganito? Tapos, sila yung unang nakinig. Sila yung nag-market. Sila yung nagbigay ng suggestions. Ngayon, pa second year na ako this year. And it's all, Wow. yeah, it all started with them. Another thing na nakakapagpa-amaze sa akin dun sa tao na tumawag sa akin, kiddo. Kasi, nilid niya ako dun sa purpose ko for the kids. Like, Mhm. ngayon, ang naiisip ko, dahil tinulungan niya ako when I was a kiddo, parang my way of paying it forward is to help those other kiddos kung paano niya ako tinulungan. Like, I want to be that person who helped me. Kasi I felt the transformation. It really changed my life. And if I can do that to other people, it's not just me eh. Di ba dati, pagkabata ka, parang may mga ideas ka na medyo weird, medyo, Mhm. di ba medyo weird, yung parang may ideas ka na okay, creative ideas, pero may mga tao sa paligid mo, that time, nung bata ako, hindi nila yun wini-welcome. You should think na parang pang critical thinking ka, pero pag creative thinking, parang hindi allowed. And that Mm. is a topic right now din eh, about creativity. And Mhm. this person, pinakinggan niya yung mga ideas ko about programs, about topics, pinakinggan niya. And lagi niyang sinasabi na naniniwala siya sa pagka-inosente ng mga kabataan, pro-youth siya. So, Mhm. nung time na yon, doon ko na-feel na ay may naniniwala sa akin. Kaya yun, dahil nabigay niya sa akin yun, nung naging teacher ako, yun din yung binigay ko sa mga estudyante ko without me trying hard na gawin yun. Parang it just felt natural na ganun yung ginawa ko kasi nung ako yung nasa sitwasyon nila, may tao na nagbigay sa akin nun eh. Parang ngayon, ako naman. Medyo magulo lang yung thought ko pero yun yung ano niya, yun yung parang connection niya na Mm. from ako yung tinutulungan na kiddo to me na tumutulong ngayon sa kiddo. So, and yung podcast ko rin, sila rin yung beneficiary niya, yung mga kiddos, like pag merong mga gingi sila ng mga support for films, for ano, basta kiddos sila, mga young Mm. generation. So, I do the support. So, sorry, sis, ang haba ng sinabi ko. No, it's okay, it's okay. As in, storytelling tayo dito. I mean is reflection. Yung ginagawa mo ngayon is a reflection of what you have experienced before, of what you Yes. have Ang shortcut pala, yun lang pala. Diyos yun. ko, ang haba ng sinabi ko. So reflection siya, 'di ba, sis, na positive reflection ang nangyari sa experience mo before and now in present moment. Yun yung ginagawa mo sa mga kiddos na gusto mong i-guide. You will be their light in Konting this dark. inspirasyon. Yes, Yes. yes. Kasi kahit mga bata ngayon, sis na si stress. 'Di ba? Sobra. Grabe. Mm-mm. Because of the social media, I don't know the term, but dahil sa social media, sa mga nakikita, naririnig nila, nai-experience nila today in this generation, in this world, parang ang pangit ng feeling. Ang hirap Ano? sa kanila, sis, lalo na sa generation nila nangyari yung
additional 2 years sa Mm. pag-aaral, tapos nag-pandemic, nag-online classes. So, lahat ng pagka-flexible nila, naranasan niya. So, Oo. yun. So, very stressful, very pressure. Kung pressure tayo before, grabe yung pressure ng mga kabataan Kaya, ngayon. How Kaya much as more much they as will. we can, 'di ba? As much as we can, if we can help, if we can add a little light, a little color, so why Yes. not? Yun. Yes, that would be great for us. And that is why we're doing this for them, for those people who will Mm, be needing this kind of content. Kasi very people true. are now getting contents from social media. So here we are, no, Yeah. promoting positivity, light to them. And ayun, may one question dito sis na binasa mo kanina, 'di ba? If God were to visit you in your daily life, what will be the first question you will ask him and why? What else do you want me to do? Ayan, ang Yun ganda. yung yun yung gusto kong gawin. Kasi sis, I don't know, ibabanggitin ko pa lang sana to sa podcast ko, pero dahil nauna ka, sa'yo ako una magsasabi. Pero I'm at that point in my life na okay na ako. I mean, yung mga gusto kong maranasan, yung mga sinet ko na dreams ko before, I already experienced them. Napasaya Mm. na nila ako. Feeling ko, I'm done with those dreams ko, yung mga makapunta sa ganito, ganyan, yung mga bucket list things. Mhm. Tapos, ang iniisip ko, I'm so grateful kasi, Lord, I didn't know that I'll be experiencing these things. Hindi ko alam to, na mararanasan ko yung pangarap kong magkaroon ng solo living, na yung mabili ko yung gusto kong pagkain, pag gusto ko. Dati hindi ko alam. Alam mo, dati ang pangarap ko lang is magkasya yung sweldo ko. Yung gano'n, yung makabili lang ako ng paborito kong pagkain every 15th and 30th. Mhm. Pero ngayon na nagagawa ko siya pag gusto ko, I feel like sobrang blessing. And to be honest is, when I pray, there is this certain church na dito ako nagsimba before, Mhm. nung problemado ko. Tapos naiiyak ako kasi hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Alam mo, yung feeling na nag-graduate din ako ng MA, Mhm. tapos nag-cum laude din ako. So, double cum laude ako, pero wala akong trabaho. Oo. So, dumating ako sa point, ano pa yun nasakto pa yun na pandemic. Mm. So, sabi ko sa isip ko, ano ba, yung parang nag-graduate ako ng laude, hindi enough yung sahod ko. Nag-aral ako ng another MA, hindi rin naman ako natatanggap sa trabaho. I had hundreds of applications, especially during the time of pandemic. And I was like, ano to? Tapos maririnig ko sa family ko na sayang ako, na nag-aral ka pa man din, ganito, wala kang trabaho. Tapos alam mo yung feeling na gusto kong i-figure out yung sagot, pero hindi ko ma-figure out kasi ako mismo hindi ko alam. As in, Mm. wala akong idea saan ako pupunta. Tapos I was asking din si Lord no, na dati kasi pag nagpe-pray ako, may specific na trabaho na sinasabi. And dumating sa point na ang sinabi ko na lang is, Lord, kung ano yung gusto mo para sa akin, yung trabahong para sa akin, yun na lang. Ayoko nang magdemand ng ganito kasi Mm. napapagod akong umasa, sis. And then, nawawalan ako ng hope. And then, one of the priests in our church then, si Father Jeff, pandemic yun eh. So, nag-homily siya about that. And meron siyang certain homily noon na pag-give up na ako. Tapos may sinabi siya na nakapaboost ng self-confidence ko na feel ko na, ay hindi, eto na to, magkakaroon na for me. So, nung naranasan ko yun, dun nag-start, yung mga bagay na pinangarap ko before, hindi ko sinasabing big dreams sila, wala rin akong properties and all, pero yung mga little dreams ko when I was young, natupad na siya. Kaya ngayon, I feel like tapos na ako sa pag-grant sa sarili ko. If I'll do something, I think this is for other people na. Umabot ako sa point na kaya kung makikita ko si Lord, Lord, ano yung gusto mong gawin ko for Mm. other people? Kasi iba yung joy niya. Masaya yung nagagawa mo yung mga gusto mong gawin for yourself. Totoo yun. Pero mas masaya if you are making a difference to other people's life. Pag ganun na yung part ng happiness mo, iba siya sis. As in, iba siya talaga. Para I kang ano, as agree. in, I wanted more of that happiness if I can. Kaya Lord, kung ano, kung nandiyan ka, wow, kung nandiyan ka, let me Oo. know kung anong gusto mong gawin. Oo, Lead me to that. Kasi napaka-fulfillment. yun, sinasabi nila na I'm so young to say this, na okay na ako sa naranasan ko. Pero to be honest, yun talaga yung nararamdaman ko. Kung Mm. tatanungin mo ako ngayon kung ano pa yung gusto ko,
Nag-birthday lang ako kamakailan, tapos tinanong ako anong birthday wish ko. It's not about me anymore. Mm. It's my friends. It's the people around me na. Kasi I felt like when I was at that point then, the people around me are also praying for me. Kaya hindi ko inisip na pwedeng mangyari sa buhay ko to. I was able to survive adulting because of the people around me. And yung mga tao na nasa paligid ko, feeling ko they are people sent by God na tulungan Mm. ako. Parang God is answering my prayers to them. Just a cute short story rin about that. Maiyak talaga. Pag may, ano ba yun? Pag may mga pagkakataon ako na nasasad ako, like yung naiiyak talaga ako kasi ay, hindi mo naman maaalis yun, di ba? Kahit happy Mm. person ka, there are times na talagang maiiyak ka. And pag may naiiyak ako, yung nasasaktan ako or may kina-stressan ako, there are people, these are kiddos din biglang may magsisend sa akin ng random message saying na, Miss, I listened to your episode, felt like ganito, thank you for sharing your stories, it inspires me. Tapos alam mo yun, yung parang in an instant, mapapalitan yung sadness mo ng masaya ka na naman. And these are from kiddos. Tapos Mm. iniisip ko, lagi to bakit alam nila kung kailan sila magsisend ng message? Hindi naman nila alam na malungkot ako. Tapos Oo. ganun yung sisend nila. Kaya I felt like that is from God. Mhm. Kasi hindi naman ako nag-share sa social media na malungkot ako. Hmm. Pero they always know when to send me these messages. Kaya I was able to survive and I'm still surviving Mhm. adulting because of these people. I just want to emphasize that in this dark times na sinasabi Yes. mo rin sis na parang there Mhm. are still people who are pure souls, who are beautiful souls. Sometimes they are just afraid to show their Mhm. real personality kasi nasaktan din sila. Pero there are. I still believe to the goodness of humanity kasi I'm experiencing it right now. So, yun sis. Iyak tuloy ako. Yun. Napaiyak kita, sorry. But I love how genuine that ah, that stories is, that part of you sharing it in this episode I have right mm-mm. now in the show. Kasi napaka-heartfelt nung mga experience na pinagdaanan mo and yung storya mo na I Oh, believe many young professionals, young adults may experience din na katulad sa'yo. Na katulad sa atin kasi I think magkaedad lang tayo. We need each other. We need to lift mm. up each other. And I believe in the goodness of humanity. Then kasi we are built from goodness. We Mm, are created by the Lord in a perfect form of His mm. image and Mm, likeness. So there is really goodness in us. Sabi mo nga, di ba, if He will visit you, you will ask Him, what else do I need to do, Lord? Tamang-tama yung sabi mo na, ano pa bang kailangan kong gawin, Lord? I'm done with myself. I'm contented right now. Oo, Maybe I need something, but my heart is full. But sobra. once na nagbigay ka sa iba, material or whatever is that na pwede mong mabigay, there is really a great fulfillment more than you ever imagine and feel in yourself. Mm, Ganun yung feeling when you are sharing. Ganun yung feeling na when you are talking to someone, then nag-lift up yung buhay niya, na-lift up mo siya, nabigyan mo siya ng pag-asa, nabigyan mo siya ng hope. This is really a great way for us right now in this generation to give back. yeah, And also, this is a blessing from us, galing kay Lord. Kaya nga sabi mo, 'di ba, hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Pero you are already in your dreams before. Dream mo lang before, pero unti-unting nangyayari. Because that how faith works, sis. So I mm. believe when you have faith in something, especially when you have faith in the Lord, in Him alone, gagawin niyang tama ang buhay mo Totoo, eh. Gagawin niyang totoo. tama. Sige, Naalala sis. ko lang sis, nung time na wala akong trabaho, tapos as in nire-reject ako ng lahat. Hundreds nga yun sis, as in may listahan ako ng Grabe. reject talaga. Mm. So talagang down na ako. Pero hindi ako napagod mag-pray. Like Mm. kahit feeling ko no ang sagot or walang sagot, tuloy lang. Kasi naniniwala ako dun sa never kong kinwestiyon naman yung parang, Lord, bakit? Nagdadasal naman ako Ganun. Hindi naman ako umabot sa ganun. Parang, ang nasa isip, I don't know if masasabi mong sobrang babaw to sis Pero alam mo, ang nasa isip ko lang nun is,
pangarap kong maging guest speaker kasi, sabi ko. Parang Mm. pangit naman kung mag-guest speaker ako tapos walang hardships na naranasan. Sabi ko, so baka ito to Lord. Para matupad ko yung pangarap ko na maging guest speaker, kailangan kong And maranasan you to. are here right now. Totoo! And truth to be told, sis, nakapag-guest speaker na ako twice sa mga schools ko Grabe. before. Oo, Mhm. at the same year pa yun na, sis, last year. So, ang Mm. pangarap ko lang isa. Binigyan ako ni Lord dalawa. And now, ito Oo. nga. And you are the first person. And you are from CBO. Di ba? Like, Oo. hindi mo na masasabi na kakilala lang. Kasi yung mga first ko, kilala talaga nila ako. Mm. Ngayon, this is another person. You saw that. Kaya parang, kung hindi ako naghirap before, Wala ano kang ito ko isi-share, ngayon 'di ba? sa'yo, di ba? Kaya thank Tama. you, Lord. I agree on that. Our experiences can be a message ka someone else Mm, lives, 'di ba? mm, Tama yan sisi. Yung sinasabi mo na mababaw, actually hindi mababaw. Dun mo pinaghuhugutan yung courage to oo. thrive kasi gusto kong mag-guest speaker. Tatanggapin ko 'tong challenge na 'to, Lord, kasi I believe there is something good in this. 'Di ba Mm, tama, parang ini-encourage mo yung sarili mo sa mga kabataan ngayon na nakikinig. Encourage yourself. Don't allow oo. the situation to drag you down. Normal siguro may time na nagse-self-pity, 'di ba sis, na, Mm. pero bangon, bangon. That was a habit na I needed to break. Hmm, And I didn't realize na break ko siya up to hmm. this time. Na pag nasasad ako, parang, okay lang iyak, mga 30 minutes, ganun. Pero after that, at umabot ako sa ganong points. Kaya nasabi ko na I'm already good na. Parang alam ko lang yung self-worth ko. And I'm proud of myself with that. Kasi may times na meron kaming parang misunderstanding ng isang close friend. And Mhm, meron siyang mga nabanggit na masasakit sa akin about my personality. Pero hindi ako naniwala. Alam mo yun, yung parang hindi ako yan. mhm. Kahit anong sabihin mo na ganyan ako, I know myself, hindi ako ganun. Nasabi mo yan kasi galit ka, pero I know na hindi ako yan. Pero if I was the Sarah before, Diyos ko, dadamdamin ko yun. Tapos ikukwento ko sa lahat ng kaibigan ko, ganito ba ako? Kaya, Tapos pero, magse-self-pity ka na, oo, wala akong kwenta sabi niya. wala akong kwenta Parang sa ako parang masamang tao. parang isang taong nagsabi sa'yo ng hindi maganda, damay Mm, lahat. Parang buong pagkatao mo naging mali na. mm. Gano'n yung Yun. effect. 'Pag hindi Oo. mo pa na-overcome yung part of adulting stage na yun. I'm overcoming. May time pa Oo. rin sis na buti na lang nandiyan si Lord. Ginaganon ko na lang talaga Oo. sarili ko sis. Kasi I don't have really a lot of friends. Kasi Mm. since naging taong bahay ako, then nakapag-asawa Oo. ako ng maaga, tapos Mm. may mga anak na ako, parang nakafocus ako dito sa family. Sa church lang ako may friends. Wala talaga akong very social life. Wala akong gano'n Ah. sis. Uy, So sis, parang ang first episode ko sa podcast ko, Not Too Late for Firsts. So, eto rin oo. ang sinabi sa akin ng the person who called me kiddo. Siya yung Mhm. favorite person ko on earth. Sabi niya sa akin, you're too young. You don't have to be miserable. You have the whole world around you. So, share ko lang din sa iyo. Quoted. Galing sa Yeah. kanya. Yes, Pero I love that. now it's not too late for first, Mm. sis. Kaya Marami nga I'm pang overcoming my parang kinakabahan ako 'pag nag-i-interview. Podcast ko kinakabahan ako, grabe. Ako yung sa'yo to nag-reach out, eh. 'di ba? Oh. Pero kinakabahan ako. Pero Oh. eventually, 'pag ginagawa Mm. mo pala yung mga bagay na feeling mo hindi ka comfortable, grabe, Mm. grabe pala yung fulfillment. Oh, 'di ba? Parang wala lang. Oo, ang dami mong inspiring thoughts. Totoo, na Oo. nakaka-comfort din sa akin, ako Ayan. nakausap. May mga something inside tayo na need natin ilabas sis, 'di ba? Katulad sa'yo, people are now discovering how good you are, nakakaano sa stress nila, sa mga estudyante mo before, ikaw yung naaalala nila because we have that inside of Yeah. us. Now, na that is a given talent for us. Alright. What is the hardest part of adulting? And 'di ba, dami mo nang napagdaanan sis, as we have talked about. Oo. Ano yung hardest part na hanggang ngayon is medyo ino-overcome mo pa siya? Siguro it's my fear of losing connection or losing the people who matter to me. Hmm. To be honest, this person that I am referring to, my favorite person on earth, is hindi ko na siya nakakausap. So we lost contact already
So these are all part of stories. And yung mga naging close ko na tao, believe it or not, they are strangers, that we are not really relatives. They are people. And sa kanila ako nagtiwala. So I have this apong tali. She knew me mula nung grade 5 ako. So 9 years old ako. And then pandemic, nawala siya. So, Mm. oh my God, sis, ano ba to? So, Okay lang yan, sis. sa kanya ko rin na-experience yung goodness ng tao. Kasi, hindi niya ako apo, hindi niya ako kaano-ano. Pero she acted like a best friend to me, a mom, and a Mm. grandma to me. So, isa siya sa masasabi ko na, oh my gosh, na nandun for me sa Napapaiyak ako, lahat. sis, ha. So, M- na, Laking grandma ako, sis. Tsaka grandpa. Kaya ayun. medyo hard, So, grabe so yung medyo, oh, so emotional. Pero, hard part for me sa adulting is, Lord will give you these people, pero you know that they will be there temporarily. It will end as well. Before, when I was still the young Sarah, I feel like selfish ako kasi ang gusto ko, nandyan lang sila lagi pa sa akin. Like, this person who called me kiddo, I always rely sa kanya na pag may problema ako, gusto ko makausap ko siya, gusto ko sagutin niya yung question ko. And then, itong si Apong Talinong buhay pa siya. Gusto ko, every ganap sa buhay ko, kinukwento ko. Until such time na hindi ko kontrolado yon, yung hindi ko na sila makausap. Nung una, I felt na parang masakit na bakit hindi na nila ako kinakausap or bakit wala na siya. So yung masakit, yung bakit may gano'n na after kanyang bigyan ng maraming memories, you lose contact to this person. So that time, pinipilit ko na hindi, kailangan makausap ko pa rin siya kasi tinatutulungan niya ako eh. Pero nung namatay si Apong Tali, that was I think 2022 or 2021, Mm. doon ko naisip or doon ako nabigyan ng lesson na darating sila sa point ng buhay mo when you needed them the most. Pero darating din sila sa point ng buhay mo na you have to rely on yourself already kasi they already given you what you need, the support that you need, and it's time for you to stand on your own. And that was the most liberating feeling na na-experience ko nung namatay si Apong Tali. Kasi doon ko naisip na this time, I should stand for myself na talaga. Kasi wala na ako nung go-to person ko eh. Yung automatic na sasabihan ko. And it was really hard. Sobrang hirap nun sis kasi pandemic yon. Tapos, di ba sobrang depressed pa. Sobrang iyak ko. Pero alam mo ba, si Apong Tali kasi, she's very brave. Like, lagi siyang nakataas ng kilay. So, pag umiiyak ako ng ganito, hindi niya ako ibe-baby. Hindi niya sasabihin na tumigil ka na, ganyan. Hindi. Tatarayan niya ako. So, nung time na namatay siya, yun yung nag-recall sa akin. And believe it or not, kapag tumarating sa time sa parang hindi ko kaya, at first pag hindi ko kaya, tinatawag ko siya, like I'm talking to her. And then one time, nag-appear siya sa dream ko. And ang naaalala ko lang, pinarayan niya ako sa dream ko. And that was the start of me feeling na, hindi, kaya ko na. And after that, sis, sobrang naging free ako. Parang, ako ba to? Matatakotin ko before. Hindi ako to. Tapos ngayon, na nagre-reflect ako, naisip ko na buti na lang, hindi ko naman sinasabi na buti na lang iniwan nila ako or buti na lang namatay sila kasi syempre nami-miss ko pa rin sila. Pero doon ko naisip na if they were still with me right now, guiding me, telling me what to do, hindi ako mag-grow ng ganito. Hindi ako magte-take risk. Hindi ako magkakaroon ng kwento na kaya mo pala. Kasi Mm. nakaasa pa rin ako sa kanila. Ngayon, I would understand why it has to happen. Or because of that, nagkaroon ng Sarah na parang after nun, ngayon ang nare-realize ko is kahit anong mangyari in the near future, kaya kong i-overcome yon. Kasi itong pinaka-fear ko na to, itong pinakatakot ko, nakayanan ko, nasasad ako pag naaalala ko pero I felt like I heard this sa isang pari din, si Father Justin Pinedas. Narinig ko sa kanya to na pag namamatay yung mga tao or pag nawawala sila sa buhay mo, hindi naman sila nawawala totally. Physically pwede, pero they are still inside of you because of the memories that they have given you. So ngayon, pakiramdam ko, I don't know sis pero ako ang pakiramdam ko, hindi naman sila nawala sa akin, hindi naman sila namatay. Kasi I keep on telling their stories and a part of me is because of them. Kung Mm. bakit ako matapang ngayon, kung bakit ako kid daw ngayon. Oh my God! Um, sorry.
Kaya ako kido ngayon, it's because of them. So Mhm. for me, yun yung pinaka mahirap sa adulting, yung meron kang tao na i-consider mo na paboritong tao, pero alam mo na darating sa point na kailangan mo ring mag-stand alone. Because that's the truth, that's the Mhm. reality, and hindi mo siya kailangan takaasan, taguan, kailangan mo siyang harapin. Ngayon, years after, I'm grateful na of all the experiences, faith siguro yon yung Mhm. buti na lang nag-hang on ako doon kasi it led me to this version of me that I can say na I'm really proud of and I'm really grateful. And feeling ko, if they are listening to this podcast episode, feeling ko mapaproud sila sa akin kasi hindi na ako yung sarang pabebe at iyakin. Iyakin pa rin pala. But that's the tears of being strong woman right now. Standing Yun. sa lahat ng bagay alone. Not really Yun. alone na ano, but Alone. napaiyak ako sis. Kasi nakikita ko yung self ko, the way you tell that story. Lalo na ngayon, nakilala ko na kung sino yung sinasabi mong tao. So, I really feel that ganyan yung nafi-feel ko, yung parang takot Oo. ako mawala sila. That will be another part of the story. Yung fear na yan yung fear na parang gusto nating iwasan, 'di ba? Iwasan. Gusto nating iwasan pero dadating at dadating sa Darating buhay at sis. darating siya. So, mangyayari at nangyayari talaga yan in reality. But the good thing is you already overcome it. Tapos Oo. nandito ka ngayon and I believe they are very proud of you because you are Mm. sharing the story of how they lead you. Sabi nga, 'di ba, Mm. short story lang. Si Jesus nandito siya sa world before, then may 12 disciples siya. Ang 12 disciples na yon, naka-depende lahat kay Jesus sis, because they Mm. live everything. Iniwan nila lahat eh. Then they Mm. just rely on Jesus. But when Jesus said, I will go back to the Father, sabi niya, babalik na ako doon. Iiwan ko na kayo. Do you think hindi nagpanic yung mga disciples na yun? Nagpanic sila. Iiwan mo kami. Iniwan namin lahat for you, di ba? Ano nang gagawin namin? Pero, 'di ba, sabi ni Jesus Sobra. that time, papadalhan ko kayo someone na maga-guide sa inyo, someone that will do more than what I did. That's the Holy Spirit and that is what we have right now. The guiding star, the guiding light na binigay sa atin ni Lord is that's the way He loves us. Because sabi mo nga, nung time na nandyan pa sila, nakarely ka sa kanila, 'di ba? Parang ayoko, dito lang ako, ayoko nang wala kayo, Oo. parang parang kang Ayoko bata. mag-decide. Parang gusto ko Ayoko, sa kanila. gusto ko dito na lang palagi, Oo. parang dito dun yung comfort zone mo. Pero Oo. hindi tayo maggo-grow 'pag nandun tayo sa comfort Oo. zone. Kahit Saka, na gustong-gusto natin dun sis, 'di gusto ba? natin yun. Oo. Naisip ko rin sis kasi if ginawa nila yon or if hanggang ngayon in-spoil Hmm, nila ako dun sa oras nila, hmm, parang how would I talk about self-love? How would I be a proof na you can do self-love? Kasi ngayon sis promise wala akong boyfriend and all, mm. pero I'm not looking and I'm not, ay, hindi ako naghahanap Oo. kasi sinasabi nila sa akin na you can already do it on your own. So, buti na lang nangyari lahat ng yon. Or, okay. Parang, hindi naman buti na, kasi malungkot pa rin naman yung hindi ko Mm, rin sila nakakausap, no? Pero, kaya pala nangyari yon. Kasi, it showed me another purpose. Yung sinasabi to ng mga listeners ko na mm. they really see na I am a proof of what self-love is. Kasi nakikita nila na I can be happy on my own. So, yun yung isa sa pinaka-proudest ko siguro. Mhm. And sis, mind you, nangyari lahat ng yon nung nasa point ako nang wala akong trabaho. Nung namatay si Apang Talia. So, wala Grabe. na akong trabaho. Tapos nawala pa siya. I don't know what to do. Pero, Lord has His ways of sending Mhm. you new people. Yung kahit na hindi ko na to nakakausap and all. Yes, I might not be talking to Apong Tali all the time. Pero, she's still there. Parang, Mhm. nandyan pa rin siya. And there are new Apong Tali, there are new favorite people na nakikilala ko ngayon. So, hindi pa siya Yes. tapos. Yun nga, yun yung isa rin sa na-realize ko na pag si Lord pala nagbigay ng blessings, siksik liglig umaapaw pala talaga, no? Yung parang Tama. sunod-sunod siya. Parang di mo masusukat yung, ano ba Lord, ending na ba? Ay, hindi pa pala, meron pa Oo. pala, marami pa pala. Marami pa pala. Kaya sobrang thank you, Lord. Tapos nasa point ako ngayon, sis, na deserve ko ba to, Mhm. Lord? Kaya gusto kong tanong, ano yung gusto niyang gawin ko? Para hindi ako That's right. totoo yun. That's Totoo. right.
because in His ways, everything will be perfect, sis. Then, di Aww. ka mag-aalala kung ano yung next, ano yung mangyayari sa susunod because Oo. your life is in the good hands. Diba? And totoo Ayan. yun. Yung last mo palang question, di ba nagtanong o Bible verse? So, Oo. ako talaga, yung pinaka, ano ko, is yung nothing is impossible. So, just to add with your, lahat is Yeah. perfect. Ako rin naniniwala ako doon na nothing is impossible. Kasi nga, ako mismo, hindi ko naman in-expect na mangyayari to sa buhay ko, sis. Ang pangarap ko Mm. lang magkaroon ng trabaho na makakabili ng gusto kong pagkain. Pero ngayon, nagsasalita ako ngayon sa tao na Mm. sa CDO, di ba? Who would have thought that I could connect with Yeah, CDO malay mo ka? Sounds magkita tayo. impossible, pero yeah, sana soon. Soon. Yeah, in God's Yes, perfect yun. will. Mm-mm. Ayan. So, thank you so much for that, sis. So, before we end this, what's the best way for people to connect with you or, yeah, promote your podcast, promote Yeah, your thing here? Go. thank you so much. So, yeah, if you want to listen to my stories and to get to know me more and know about the things that I've experienced, parang your stories are my stories too. You can check out Sarah's Bedtime Stories. It's available on Spotify, YouTube, Apple. And then I also have my Facebook page, TikTok account. Just search Sarah's Bedtime Stories. And then, if you want to support my podcast, kasi nga, syempre, magastos din ang podcast is, I am helping kiddos as well. Like, yung mga tao sa likod ng Sarah's Bedtime Stories are young people. You can avail my Finding Good Everyday ebook. And sis, I'll give you a copy of it. Actually, Yeah. sponsored to ng Value Pod ni Oh. Aching Se. Oo. Mm-mm. So, yung sa kanya isa, tas kay Nix yung isa. And then, I'll be sending that one to you. Yes. It's an ebook on how I started to figure out myself. It's finding good every day. That's the thing that I want to share in the universe. Na for you Mm-hmm. to be happy, you have to start finding good every day. So yun Mm-hmm. yung challenge for me on how to bring that to the universe. So I'll give you a copy, sis. So that's it for me, Cyrus Bedtime Stories. Malapit na ako mag 1,000 sa Spotify. Congratulations. So please Thank you. follow and subscribe to Sarah's bedtime Yeah. story and yeah, purchase the ebook. And I'm excited to read that. I'll leave you a review, sis. And I Thank you, believe it sis. will That would be be a helpful. yeah, it will be a great help for everyone. So thank you so much. And I think that's a wrap. Yeah, sis. At Thank saka you pwede so ako much. mag-request ng picture pala. Oh Oh my yeah, gosh, one mag-picture minute na tayo. lang. Oh, Oo. yan. Ay, ano ko lang Sige, to. sige. One, two. Yeah, para ma-post ko na nag-ano ako. Ayan. Tatag na lang kita. Oo, tag Abangan mo ang ko. guesting. Abangan, Thank yay! you. Alam mo gusto Thank ko you ng so much. part 2 dito. Ah, why not? Oo, kasi 'Di ang ba? dami pa, no? Ang dami Just pa let parang me. kinakat ko lang, ayokong matapos pero gusto nating i-cut. Sige lang, sis. Just Ayan, let sige me know. lang. Sobra ako nag-enjoy. I'll send Ayan, you sa email mo, sis. Bigyan mo ako ng email mo bigyan kita ng para email. ma-send ko sa yung Yay! ebook. Thank you Thank you so so much. much. Thank Thank you so you. much. So, Good next night. time ha. Oo, Next time, next time. No papaiyakin ulit problem. kita. Sige, bye-bye, Thank you, bye sis. sis. Good Thank night, good you. Good night. Bye. night.